So guys, this is gonna be the episode 3. So if you're going to ask me if mahirap maghanap ng work dito compare sa Pinas, mahirap sa Pinas guys, okay? Dito ang hirap because here, you have a lot of options. Ang daming hiring dito. So hindi ka talaga mahihirapan. Since choosy ang person yun, nag-try talaga ako mag-apply sa bangko. Because sabi ko, there's no harm in trying naman. I know I don't have experience, but I just wanna try. Ganun ako. Like, I wanna try something new or venture something new. So I was like, you know what? It's one of my dreams. One of my dreams. Yes, dream ko talaga na maka-work ako before sa bangko. Kaso hindi ako na-hire sa Pinas. Kasi ang hirap ng exam. Tapos, kailangan may backer ka pa doon, you know. And, but you know what, I'm really grateful na naka-work ako sa call center. Kasi kung wala akong experience sa call center, siguro hindi rin ako ma-hire. It's just that, sa call center, may background na ako ng customer service. So, easy naman siya, like to deal with the customers, you know, kasi may experience ka na working with customers. The only difference lang is through phone lang before, kasi ako center, di ba? Pero compare ang interview ko before sa Pinas and here, sobrang hirap sa Pinas. Kasi parang, ano ba, parang beauty pageants, yung mga interview, ang hirap. Yung parang, basta ang hirap, hindi ko ma-explain. Kasi nung sa call center ka, aside sa phone interview, meron ka pang exam, like written and then phone exam. Yes. And then after that, may pag hindi mo yun napasa, hindi ka makaka-proceed. Like hindi ka makaka-proceed sa next interview, like your first interview. And then pag hindi mo naman napasa yung first interview, hindi ka makaka-proceed sa second interview. And then final. So ang daming process, 'di ba? Kahit one day process sa call center. But then worth it din yun na naka-work ako. It's because ang dami kong na-learn about America. So hindi ako nahihirapan when it comes about living here. Sa culture, syempre na-shock ako, but when it comes sa mga like hotels, familiar ako sa hotels because you know, through Expedia, naging sales agent tayo. And then telco, like mga team, like phone service, so very familiar sa akin like about cards, about billing. So familiar na talaga siya. So ang call center talaga yung nag-help kung bakit ako naka-work because through them, of course, naka-learn ako mag-English, ano ba? And then dito, nung nag-apply naman ako, back to apply na sa bangko. So nung nag-apply ako sa bangko, sabi ko try ko lang naman kasi you know, nung sa Pinas ako, I really wanna work sa bangko. I just wanna experience it. Wala naman mawawala. So I tried and then nagulat ako. Syempre tinawagan ako. So for interview. But I'm not really expecting na matanggap ako, 'di ba? Kasi wala nga akong experience. And that time, sabi ko gusto ko lang mag-interview para lang may idea ko kung ano mga tatanungin nila. Then I was surprised, I got hired. Tinawagan ako the next day. That's supposed to be may second interview ako sa kanila, pero kinancel na nila kasi yung first interview ko daw okay na because I did great daw. Charot! And then yun, natanggap ako. And then ang bilis lang ng process. Tapos sila lahat kasi dito may background check. So hindi ka na talaga mahihirapan when it comes sa mga papers. And then kung kailangan nila ng copy ng mga ID mo, sila yung magka-copy. Unlike sa atin, ikaw pa yung lalabas, ikaw pa yung photocopy. Dito hindi ka talaga mahihirapan. So kung hindi ka naman choosy sa work, ang daming work dito. Yes. So again, grateful ako na nakapag-work ako sa call center and also nakapag-work sa bangko. I just wanna share everything guys ng mga experience